Diyos, sa buhay mo hindi ka dapat magmadali. Actually, bago mo ihakbang ang iyong paa, you make level path. Siguraduhin mo, pantayin mo muna yung apakan mo, asa ka iyapak. Pantayin mo ulit, asa ka iyapak. Ang ibig sabihin nito, mga anak ng Diyos, kapag ka ikaw ay gagawa ng desisyon sa iyong buhay, okay? Make sure, okay, na ang apakan mo is a level path. Make sure na hindi, para sa sinasabi nito, huwag kang bara-barabay. Huwag yung maisip mo, yung mga bagay na ginagawa mo hastily sa iyong buhay. Kahit na anuman ang problema mo, anuman ang kinalalagyan ng iyong buhay, gusto kagad nating makalis tayo dyan, pero sabi ng salita ng Diyos, teka muna. Kaya minsan nagagalit tayo kay Lord, sinasabi natin, ang bagal mo naman Lord. Minsan sinisisi natin siya, parang hindi siya kumikilos, tayo nagmamadali. Pero ang sabi ng salita ng Diyos, listen, okay? Hindi ako kagaya ng tao. Mayroon akong tamang panahon. When the path is clear, then I will go for it. At ganun din tayong mga anak ng Diyos dapat. Minsan, di ba? Anong gagawin natin? Pagka naisipan natin, gusto nating magtayo ng negosyo, tatayo ka kagad ng negosyo. Okay? At tapos, sasabihin mo na lang na ibibigay ko ang glory kay Lord, bibigay ko yung karapatan ni Lord pagka binless ako. Okay? Pero bumagsak ang negosyo mo, nalugi ka, at pagkatapos mong malugi, sinisisi mo ngayon si Lord. Bakit ganun, Lord? Okay? Bakit pinabayaan mo yung aking negosyo? Ang tanong ni Lord. Okay? Bara-bara ka kasi. You never ask me. You never ask advice. You never think about it thoroughly sa buhay mo. Okay? Anong nangyari? Di ba pagka ngayon, dahil nag-decide ka ng bara-bara, bumagsak ang negosyo mo, I will tell you, sino naapektuhan? Yung puso mo, di ba? Di ba, anong nangyayari? Nagdududa ka kay Lord. Totoo ba siya Diyos ng pag-ibig? Nagagalit ka kay Lord, sumasama ang loob mo. Okay? Pati sa mga church, lalo na kay pastor. Okay, nadadamay pati si pastor. Okay, may sinishare lang naman yung mensahe. Okay? Ang katotohanan mga kapatid ko, problema natin. Why? Sapagkat bara-bara ka ba? Okay? Kaya ang sabi ng salita ng Diyos, para mapanatili mo ang puso mo'y malusog, ang sabi niya, mag-ingat ka sa bawat hakbang na gagawin mo, pamamalakad at pagmamanage ng buhay mo. Ito pong ibig sabihin niyan. Alright? Okay? Make level path for your feet. Huwag mo pamadali. Take only ways that are firm. Kapag ka sa palagay mo, okay, ang apakan mo ay medyo malambot at alam mo baka lumubog ka dyan, wag mo muna, siguraduhin mo muna. Kapain mo muna yan. You take time. Okay? Alam po ninyo, ako po sa aking isang bagay, nakita kung bakit very successful ang church ministry natin dito ng Lord of the Harvest. Sapagkat hindi po ako yung taong agad-agad nagdidesisyon. If you will know me, iba rito kilala ako. Okay? Katulad po nung kanina, praise God, palakpakan po natin, nagkaroon tayo ng first Japanese service. Alright? Hindi po kasi ako ganon na actually last year pa akong pinipilit na iba. Pastor, magkano na tayo? So, tika muna. Kinakailangan natin makita muna natin stability ng ating mga hapon. Okay? At yan po ay mahabang proseso ng paghahanda at meeting. At nakita po ninyo kanina, nagulat ako, binigay sa akin yung report habang ako'y nagmamaneho. Pinupuri ko ang Diyos. Why? Because napaka-successful ng ating kauna-unahang Japanese service. Gusto ko maunawaan natin mga kapatid, ito ang kagandahan ng ang iyong pagpaplano, ang iyong pagdedesisyon ay nasa tamang panahon at hindi ka nagmamadali. Hello? Amen. Ang kagandahan dito, pumalpak man ang iyong plano, konti lang ang damage. Kasi pinag-isipan mo eh. Tama? Tama ba? Amen. Okay? Kaya lang, malabo kang pumalpak. Okay? Mas malaki ang tsansa mong ikaw ay managumpay. Kaya, pagka ikaw ay nananagumpay, ang puso mo naman lalo ay magiging healthy. You will give God the glory. Amen. You see? Saan ang sabi nga, saan lumalatay kapag ka nagdesisyon ka ng pangit, ng bara-bara? Sa puso.
Okay? Sa puso lalata yan. Maapektuhan niya ng puso mo. Maapektuhan niya ng pag-ibig mo sa Panginoon. Magkakaroon ka ng alinlangan sa Kanya. It will just give you a heart attack. Kaya mga anak ng Diyos, kinakailangan mong disiplinahin ang iyong ibig sabihin ang iyong pagdidesisyon at pagmamanage ng iyong buhay. Amen? Okay? Tandaan natin, ang Lord ang nagpapala, pero tandaan natin, kinakailangan maging accountable pa rin tayo sa ating mga buhay. Ikaw pa rin ang nagpapalakad ng buhay mo sa mga desisyon na gagawin mo sa iyong buhay. Hallelujah. Okay? At tandaan natin, kapag hindi tayo naging maingat sa mga bagay na ginagawa mong desisyon, ang bagsak niyan, ang maapektuhan niyan, ay ang puso mo. Iyan ang bubulukin ngayon ng kaaway. Amen? Okay? So, ano pa? Sabi po ron, do not swerve to the right or to the left. Keep your foot from evil. Okay? Kinakailangan, ang ibig sabihin nito, kapag ka naglalakad tayo bilang mga anak ng Diyos, you will make a protected walk. Okay? Sa pagdidesisyon, sa pagmamaniobra ng buhay mo, kinakailangan maingat ka. Iniingatan mo ang iyong sarili. Okay? Kinakailangan alam mo na yung gagawin mo ay hindi mako-compromise ang iyong pananampalataya sa Panginoon. Okay? Meron po ako several years ago, meron po lumapit sa akin, humingi po ng counseling sa akin. Pastor, sabi niya ganun, kailangan ko lang po ng pera. Mag-aarobito lang po ako sa gabi. Dahil talagang kailangan ng aking tatay. Siya po ay malaki ang nagagastos namin sa ospital, bedridden na po siya. At ako lamang po ang kailangan makatulong. Pwede makatulong sa pamilya namin. Okay. So, kinakailangan po. Arobito lang naman po na ako'y nagtatrabaho pa rin sa ano. Sabi niya gano'n sa akin. Ang sabi ko sa kanya gano'n, kapatid, pag-isipan mo mabuti. Okay, minsan kasi, we tend to compromise. We turn to the left or even to the right. Kasi alam natin na kailangan sa Pilipinas para makatulong. Pero minsan maraming mga Kristiyano ang natetempt na gawin yon. Sasabihin naman nila, sandali lang, ilang panahon lang, at saka arobito lang naman. Di ba? Okay? Pero ang katotohanan, mga kapatid ko, ang hindi natin alam dito, nakukurap nito ang puso mo. Tingnan mo, kapag ginawa mo yan, yung dating kainit-init mo sa Panginoon, pagka ginawa mo yan, tingnan mo, malamig ka pa. Sa gabi, katulad kagabi, sobrang lamig. Grabe doon po sa Gunma, kagabi talaga sabi ko, para kami nasa freezer. Doon sa Gunma po, dahil nakapaligid po yung yelo ng mga bundok doon, umulan, di ba? Pumapalo ngayon yung hangin, naku po, hindi kami makapaglakad sa sobrang lamig. Ay, grabe po lamig. At alam po ninyo, mga kapatid ko, ganyan ang kayang dalhin, okay, ng buhay mo. Kapag ka ikaw ay nag-compromise. If you turn to the left, if you will not walk in a very protected walk. If you turn to the right, okay, sabi you just go straight ahead. Kapag naglakad ka. Sapagkat kung hindi, ang puso mo ay kayang palamigitin. Sino narito yung nag-compromise ng kanyang buhay at naging mainit pa rin? Wala. Hello? Walang ganun. Only those people na naglalakad ng diretso ang mainit at lalo pang umiinit sa Lord.